Yun yung masama. Hindi ka nga nagnakaw, nagsinungaling ka naman. Sino niloko mo? Sarili mo, tanga. No, hindi masama manghingi. Totoo 'yan, no? Pero kung sabihin natin, nanghingi ka para sa sarili, aminin mo, may kilala nga ako YouTuber, nanghingi siya para sa motor eh. 'Yun ang tama. 'Di ba? Sabihin mo totoo. Ako po, pengi po akong palipad, bibili po ako ng motor. Pengi po akong palipad kasi bibili ako ng ganito. Okay lang 'yun. At least totoo ka. Ang masama, sasabihin mo, ganito, gagawin ko po ganyan, tapos sasabihin mo may gagawin ka. Yung pala, yung perang inihingi mo ay ipang-aano mo lang, ibubulsa mo. Choppy na yung dating, hilo lang siya ng hilo. Tapos yung huli na binigyan ng 2,000, ay hindi na totally na kontak. So yun po yung sinasabi 2,000 lang binigay mo, sir eh. Dapat binigay mo ng 20,000. ko na pag naloko ako ng isang bisis, hindi na mapapangalawahan yun. Oo, tsaka tama si Boss Albert eh. Bayaran yung informant eh, no? Yun ka mapapaisip eh. Dapat yun, di nagpapabayad. Kung talagang concern siya, walang bayaran. Wala ang bayaran na maririnig. Eh, bakit may bayaran? Oh. Mandak, nagagamit yung buntis. Oo, Ma'am Dulce, di ba? Pag si Kapesot, alam na, too good to be true. O di ba, sabi ni Noyes, para lang may pag-usapan niya bakit kay Kapeso pa, di ba? Eh may napa-comment eh, parang pinag-aaway lang daw yung Kalinga pati anti-Kalinga. Tsaka ba't kay Kapeso? Ibubo yun. Sa likod ng ngiti. Pero kung may sinasabi siyang Kalingap Angel na matibay daw, hindi nagpapadala dito sa gagong malasadong sponsor daw. Sabi ni Sir Berana, nagbe-base lang ako sa video Oh, hindi ako nangaaway dito. Tapos, kung nandyan ngayon sa Kalingap. Bagamat yung isang Kalingap na tinutukoy ko rito ay talagang matibay ito, hindi talaga nagpadala doon sa pangako nitong gagong malasadong sponsor na ito na wala rin naman. Mabutit hindi nadala. Yan. Eh, solid yan. Matibay talaga yan, Pero, ayaw ko na sabihin dito kung may mga lihim pa. May mga lihim pa dyan na may tumatanggap na hindi alam ni Rab. Ha? Sabihin nyo, sir! Sabihin nyo, sir, kasi matindi yun, Meron pang nasa loob. Sabi ni sir, ito di ko alam kung totoo to, Meron pa daw sa loob ng Kalingap, sa lumalabas beneficiary, na tumatanggap daw. Sino? Tumatanggap sa sponsor? Sino yan? Dala. Yan. Pero, ayaw ko na sabihin dito kung may mga lihim pa. May mga lihim pa dyan na may tumatanggap na hindi alam ni Rab. Hindi raw alam ni Rab yan. Pero ngayon, ay huwag na. Dahil kung tuloy ang pagtanggap ninyo ng tulong or limos dyan sa mga nagbibigay-bigay sa inyo na hindi alam rin ni Rab, parang lumalabas daw, malasado is equal malambot, bakla. Lumalabas, bading ba, ganon? Pero may mga bading, matibay yun, Hindi yan pag sinabing bakla, malambot. May mga lalaki nga, kung sino pa yung lalaki, minsan malambot No? May mga bakla, matapang yun Kuya ko, bakla yun, nakikipagsuapakan sa amin yun Hindi kami manalo Pero bading yun, pero nakikipagsapakan yun. May kilala ko lalaki, duwag naman. mapipilitan akong ibulgar ko kayo rito. Kaya ngayon pagbibigyan ko kayo para makapagbago, no? Mayroon pa daw dyan. So bago na namang issue to. Meron na namang beneficiary. Hello JMF, shoutout. At kay Neil Aspag. Grabe Neil Aspag, shoutout. Ikaw pa, Neil Aspag, pinahirapan mo pa ako. Hello Alma, Unika, Diana. Ano yan? Sir Mars, may na-topic kagabi ang Karaba about sa Angel na nag-comment.
on the former sponsor ng Kalingap. Ah, talaga? May na-topic na angel na nag-comment sa dating sponsor ng Kalingap. Ah, talaga? Sino yon? Talaga? Kung tuloy ang pagtanggap ninyo ng tulong or limos diyan sa mga nagbibigay-bigay sa inyo na hindi alam rin ni Rab, Oh. mapipilitan akong ibulgar ko kayo rito. Oh. Kaya ngayon pagbibigyan ko kayo. Huwag mo na pagbigyan, sir. Ilabas mo na. Ilabas mo na yan kung sino yan. Kasi spill the tea. Kasi mahirap yan, sir. Pag pinabayaan mo yan, aabuso yan eh. Biri mo, hindi alam ni Rab kung totoo man tong sinasabi ni Sir Berana. Dapat Sir Berana, ilabas mo na yan kasi kawawa din si Rab. Hindi niya kilala eh. At least malaman namin kung sino yan. Oh, para magarote na yan, sino yan. Kung totoo man to, ha. Oh. Siyempre, ano tayo ni Sir Berana? Oh. Makapagbago, no? Oh. Mayroon pa daw dyan. Oh. Ayon Oh. dito sa informer ko. Oh. Ito pong informer ko na ito, Oh. Sino ba yan po? kilala ninyo. Ha? Informer nyo. Kilalang kilala namin. Sino yan? Oh, sino yan? Kilala ninyo. Oh. Hindi pwedeng hindi nyo makilala ito. Lahat ng Kalingap hanggang kanto kilala ninyo ito. Siyempre ayoko sabihin. Ngayon, yan pa ang isa sa naibigyan niyang information sa akin. Kilalang kilala namin. Lahat tayo kilala. Sino bang vlogger ang kilala nyo? Ibig sabihin vlogger to kasi kilala namin eh. Hindi naman pwedeng hindi namin kilala to. Sino ba yung lahat natin kilala natin? Sino ba yon? May mga. Oh. Yung pong sinabing mga, isa hanggang dalawa lang. Oh. Kasi kung may, iisa lang. May mga. So mga at least dalawa. Na tumatanggap daw ng bigay ng isang sponsor na malasado na hindi alam ni Kalingap Rab. Ayan. So ngayon ang kon ko, kasi unang-una, ito lamang po ang tandaan ninyo at itanim ninyo sa inyong isipan itong sasabihin ko. Oh. Lalo't sa ganyang kalagayan nyo ng mga estudyante kayo, sa lahat ng pagkakataon, walang sobra. Amen. Lahat ng mga ibinibigay sa inyo, lahat ng mga masasabi natin kailangan ninyo, laging kulang yan. Laging kulang. Tandaan ninyo. Gaano man karami ang mga nagbibigay sa inyo, laging kulang pa rin. Doon nyo dapat matutunan yung pagkasyahin yung kulang. Kaya huwag kayong padadala dito sa mga bigay-bigay nitong mga demonyo dahil diyan kayo masisira. Hindi man kayo masira dito sa Kalingap. Okay yun. Walang problema yun. Ang masisira mismo buhay ninyo eh. Alam mo, matindi informant ha. Para sabi ni Wayne, si Kuya Bal daw. Kuya Bal, charot. Kasi diba, sino bang kilala ng lahat? Hindi ba si Kuya Bal lang naman? Kasi Berana, napapaisip tuloy kami. Sino informer mo? Biri mo. Kilala naming lahat. Ang kilala namin na lahat si Kuya Bal yun. Walang duda. Dapat sir, magula. Lalaki to, babae, English, Tagalog. May, ba to? Meron ba tong meron ba tong kasarian? Ano ba to? Lalaki, babae, hindi tiyak, tao, bagay. Di ba? Ang hirap ang hula eh. Pero anyway, so panibagong issue na naman to. May lumalabas na angel daw o beneficiary na dumedirekta sa sponsor kasi bawal yun eh, no? Hello Casey Perry, shoutouts. Sa halip na may kahit papaano ay nandiyan kayo, maganda yung aura ninyo. Kisa dito sa mga lumabas na, mga mukhang ibak na, mga mukhang mga losyang na, mukhang manang na, at mga mukhang, durugista na, nakagaya nitong si Wakwak. Yan lang po yan. Kaya huwag niyong sirain ang buhay niyo dahil dyan. Kung mayroon mang magbigay sa inyo, sabihin nyo, kay Kalingap Rab,
Dahil para kung ano man yung mga i-advise niya, ma-advisean pa rin kayo. Ganun lang yon. So, ngayon, kung wala na kayo dyan, pwedeng tanggapin nyo ng tanggapin. Ganun lang yon. Kung wala na kayo dyan. Di ba? Pero sinasabi ko, ito, pagbibigyan ko kayo itong dalawang ito, ha, na tumatanggap na hindi alam ni Kalinga Prab. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Ngayon, magbago na kayo. Or, kung hindi man, sabihin nyo, ipagtapat nyo na yan kay Rab. Para sa ganon, magamot agad yan, hindi yung lalala. No? Pero dito sa isang kalingap na ito yung sinasabi kong matibay. Hindi talaga. Sino kaya sinasabi niya, no? Na ano ko to, nahiwagaan ako. Sabi ni Luna Zin, bobo ang vlogger kung di makahalata kung sino ang tintukoy ni Sir Berana. Sir, buntisin mo na lang kasi ako. Bobo daw. Ma'am, di ko alam. Tuloy, nabobobo tuloy ako. Ayoko na manghulan. Di ko alam eh. Nabobo tuloy ako. Hello, Netsi yan Ako madaming kilalang vlogger ng Kalinga. Yun nga, marami din. Hindi ko lahat kilala ko eh. Talaga siya nagpadala. Oh. Hindi nagpadala. Alam mo, mahirap maging reactor, totoo lang. No, kaysa sa maging vlogger ka. Kaya iba, ayaw maging reactor eh. Takot eh. Kasi isang magkamali ka lang, pangit magiging impression sa'yo ng tao. Hindi tulad ng mga vlogger. Pakita ka lang na masaya ka. Pakit-kit ka, bidang-bida ka, di ba? Pero ang reactor mahirap. Kasi pag nagsasalita kami, konting mali mo lang, yari ka. No, pwede kang magtampo sa iyong viewers, pwedeng magalit kasi yung komento, kasi pala comment kami, nagko-comment kami. Kaya iniiwasan 'to ng ibang vlogger. Kita mo, yung mga vlogger ba kayo na nakikipag-away sa mga antay, 'di ba? Wala. Tahimik lahat sila kasi takot sila. Kasi mamaya pag nagsalita sila, magkamali sila, masisira image nila. Ako, talagang trabaho namin bilang reactor mahirap. Isang mali mo lang na salita, komento. At yung iba, ang masakit pa, hindi nanonood. Di ba? Titignan yung thumbnail. Tapos hindi manonood. Hindi una-awa sinasabi mo. Pag nagkamali ka ng sinabi mo, yari ka. Kaya hindi lahat talaga, kahit yung mga vlogger tahimik, di ba? Takot sila sa issue kasi delikado eh. Kaya hindi po rin po talaga madali magkomento. Lalo na pag may nasabi ka, minsan may napipikon. Di ba, no? Kaya yun lang. Maraming salamat po sa mga viewers ko, especially talagang naniniwala sa akin, no, bilang reactor. Hindi po madali din yung ginagawa namin kasi ang hirap mag-comment, no. Tsaka hindi lahat ng totoo sasabihin mo sa social media kasi delikado po. No, meron tayong pwede magsalita pero hindi porket kailangan mong sabihin matapang ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon matapang ka. Kailangan matuto ka din sa batas. Tsaka dapat marunong ka. Kasi pag tapang lang pinairal mo dito, pag dinimanda ka, kawawa ka. Kaya minsan mahirap po magsalita. Kaya minsan hindi nyo kami maasahan na minsan na kahit alam namin, sasabihin namin. Kasi napakadelikado po nun. Di ba, no? Shout out po sa mga viewers natin. Binigay ko na lahat pero di mo pinaalagaan. Anyway, tuloy natin to. Dahil talagang nanindigan talaga na siguro ang isip niya ay nandito na ako, bakit pa ako lilipat? Nandito na ako, bakit pa ako gagawa ng hindi kagustuhan ng kalingap? Yan siguro. So, saludo po ako Hindi talaga biro maging reactor. Mahirap din po. dito sa babae, sa batang ito. Hindi talaga nagpadala. Yan po yan. Kaya doon po sa nalilito, kung sino yung buntis, wala po dyan sa loob ng Kalingap Angels. Wala po dyan. Dati po, oo, nandyan po yan. Actually, marami-rami na rin po yung lumabas eh. Marami-rami na rin po yung mga nagbuntisan. Nawala na ngayon. Even though mayroon pa, at paminsan-minsan, ay pero parang matagal-tagal ko nang hindi napapansin na binablog pa yan. Pero noong nabuntis yun ng isa, pero hindi naman sikat yun eh. Nabintis yun, pinatayuan, tinuloy pa rin yung pagpapatay ng bahay. Mukhang kilala ko na kung sino.
Ibig sabihin, marami na rin yung mga wala na sa kalingap, na yung mga nagbuntisan na nasira ang buhay. At ito ngayon, yung huli ngayon, napakaganda na sana ng buhay. Pero dahil dito, ay baka dito na magkakawindang-windang ang buhay nito. Dahil ngayon sinasabi ni Ma'am Bopel na napasarap sa pagjijerjer. Ayan. Ayan po yan. Kaya doon sa nalilito, kung sino yung buntis, wala po dyan sa kalingap. So malinaw, wala sa kalingap to. Tama, no? So wala sa kalingap to. Okay. Ngayon, ilang oras na ba tayo? Ilang minuto na ba tayo? Nasa 23 minutes na po tayo. Sige, konti lang. At wala po akong ibang pan dito. Sasabihin kundi ang paalala dito sa mga Kalingap Angels. Uulitin ko lang po, nasa Kalingap po ang ikagaganda ng buhay ninyo. Yo, totoo yun. Nasa Kalingap po. Yun ang tama, nasa kalingap. Yung pagtupad ng pangarap nyo. Diyan nyo po matutupad ang inyong mga pangarap sa kalingap. Kaya stay na po kayo dyan. Huwag nyo na pong pakinggan yung mga nag-o-offer na mayroong pagnanasa sa inyo. Saka alam mo, Sir Berana, gusto kasi mangyari ni Kalinga Prab, mag-focus talaga sila sa pag-aaral. Ayaw ni Kalinga Prab na pumasok muna sila sa sa mundo ng social media. Sa mundo ng social media, pwede kang pumasok. No. Actually, mas malaki talaga kinikita nila kaysa sa manager, no? Mas malaki ang kinikita. Depende kung sikat ka, kung viral ka. Pero kung di ka viral, hindi ka na makikita na malaki, no? Kasi sabi ng iba, pag nag-YouTube ka, sisikat ka daw, yayaman ka. Hindi totoo 'yon. Depende 'yon kung kaagatin ng masa ikaw. Kung viral ka. Okay, si Kalinga Prab, viral yun eh. Siyempre, kikita talaga, yayaman yun. At iba mga vlogger na sikat. So, depende yun kung sikat ka talaga. No, pero, ang point ko lang dito is, ako, sa mga beneficiary, no, mas maganda mag-focus kayo sa pag-aaral. Mag-aaral muna kayo. Then, pag nag-aaral kayo, tsaka kayo mag-ano sa social media. Kaya hindi kayo agad-agad basta bibigyan ni Kalinga Prab ng YouTube. Iba kasi, bigyan daw ng YouTube. Alam mo, pag binigyan mo ng YouTube yan, kikita na ng pera yan. Pag kumita na malaking pera yan, tatama rin na mag-aral yan. No, tatama rin na mag-aral yan kasi kumikita na ng malaking pera. Hindi na magpo-focus sa pag-aaral. Yung pag-aaral, yung time, hindi mo na mababalik. Pag tumanda ka na, hindi ka nakapag-aral, ang hirap balikan. No, kaya may mga artista, kumita muna sila nung tumanda, tsaka sila nag-aral. Di ba? So, depende. Kaya maganda talaga, focus ka muna sa pag-aaral. Huwag ka magpawakwak. Di ba? Mahirap yung papawakwak ka. Diba? Ganoon lang naman yun. Huwag ka magpawakwak. Tandaan po ninyo, wala pong tao, lalo na yung mga matatanda, walang ganyan na mag-o-offer ng ganyang Oh, di ba no? Gusto kasi nila nagmamadali. Yes, yun ang masakit doon. No, nagmamadali sila masyado. Kaya ewan ko ba? Gustong-gusto paldo. Di ba no? Natin to. kwarta kung walang pagnanasa. Tandaan ninyo yan. Maliban na lang dito sa mga babaeng itong mga nagbibigay pa, siguro naman hindi namang mga tumboy yan. So, kundi ang tanggapin nyo lang din, kasi ito naman mga babae na ito, ang gusto lang naman nila ay magpalaki ng kanilang channel. Pero yung mga lalaki, Sino mga babae? Teka, sino mga babae binabanggit ni Sir Beran gusto magpalaan ng channel? tumboy yan. So, kundi ang tanggapin nyo lang din, kasi ito naman mga babae na ito, ang gusto lang naman nila ay magpalaki ng kanilang channel. Oh. Pero yung mga lalaki na matatanda na nagbibigay sa inyo ng mga Pera. tira, mayroong pagnanasa sa inyo yan. Tandaan ninyo. So paano yung Sir Beran? Kawawa naman yung mga lalaking sponsor na baka mamaya kawawa naman yun.
Sabi niya kasi pag daw matandang sponsor ang nagbigay, may pagnanasa. Kaya nga hindi naghintay si Bientot, sabi niya. Naknapaseng, no? Sabi ni Netsina, si Maribel pala yun. Okay. Hindi ko na mabanggit po, hindi ko na basahin. Uulitin ko lang. Matagal ako naging investigador. Kaya alam ko itong mga sinasabi ko. Walang lalaki at lalong may edad na, matanda na, magbibigay ng pira. Walang ganun. Kaya nagbibigayan dahil may pagnanasa na gusto kang jerjerin, sabi ni Ma'am Bupel. Ganun lang yun. Ang bira, gustong jerjer eh. So, kung mayroon akong nasasabi dyan minsan na parang generalize ko, gusto ko lang pong diinan, pero hindi ibig sabihin kung hindi kita binanggit. For example, ikaw ay isang vlogger ng Kalingap. Pag hindi kita binanggit, ibig sabihin hindi ka kasama doon sa binibitawan ko salita. Halimbawa, binanggit ko itong mga sabihin ko mga putang inang mga mga vlogger ng Kalingap. Vlogger ng reactor na ito. Mga putang reactor na. Halimbawa na natin, ganon. Lalo na, itong si Sangkay Bangkay, yun. Doon po, Kahit nagalit si Sir Berana kay Sangkay. yung salitang yun, hindi po kayo kasali. As long na hindi ko binanggit ang pangalan ninyo. Pag binanggit ko na ang pangalan ninyo, yun. Kung gusto nyong makipag-apit-pitan sa akin, ay di gawin natin. Pero hanggat hindi ko nababanggit ang pangalan ninyo, hindi kayo kasali. Ganun lang yun. Yan ang tandaan nyo sa akin. No? Sana maliwanag sa inyo yan. At Hello, shoutout kay Ma'am Nitsina, kay Ma'am Anig, at kay Marsing Bataliran. Shoutout po. ano pa ba? Sabi ni Netsina, yung mga babae daw ng mga sponsor gusto lang daw magpalaki ng channel. Eh yung mga lalaking gurang na sponsor, ano gusto nila, magpalaki ng chan? Hindi, may binabanggit kasi siya na may pagnanasa daw. Pero pag daw yung babae ang nag-sponsor, gusto daw magkaroon ng channel. No? Pero kasi alam mo, Ma'am Nit, actually agree ako doon sa sinasabi ni Sir Berana. May mga nag-i-sponsor pero gusto lang talaga magpalaki ng channel. But depende. May mga sponsor naman mababait eh. Na siguro gusto lang talaga nila magkaroon channel, no? Pero hindi naman sila nagko-content ng Kalingap. May ganun naman ako kilala. Mababait talaga sila. Live lang. Ano yan? Fatima Kuban, si B at Sir Mars gusto lagi may palipad sa live niya. Oh, syempre, alam na kasi nila yung sikreto eh. Alam na kasi nila yung sikreto ng YouTube eh. Mas malaki kasi talaga po ang pag may palipad. Diba? So yun po yung paglilinaw ko sa inyo na wala po sa loob ng Kalingap Angels ang nabuntis, kundi nasa labas na po. Bagamat dati na nandyan yan. Nasa labas na. Pero yun nga po sinasabi ko at papalalahanan ko lang ulit yung mga nandyan pa na Kalingap Angels. Huwag nyo na pong gayahin to. Sira na po ang buhay nito. Bagamat noon pa sira na ang buhay nito, pero nung ginawa ng tao ng Kalingap na dating mga unggoy itong mga taong ito, ayun ngayon, ang iginanti nila doon sa taong gumawa sa kanila ng tao, ginawa sila ng tao, ayun nga, sinakmal at nilapa sila. Pero alam mo sir, yung unggoy mabait yun. Ang unggoy sir, pag inalagaan mo, kasi may kapitbahay kami, unggoy eh. Unggoy yung alaga nila, mabait eh. No, ang problema lang pag yung unggoy kukutuhan ka no, pag wala makitang kuto, sasabunutan ka. Pero hindi nananakmal. No? Pero ang talaga nakakatakot yung ahas. Yung ahas kahit anong alaga mo diyan, pag nagutom 'yan, ikaw ang sasakmalin 'yan. Yung ahas talaga silang pinakamatindi. Ang ahas kasi mabait 'yan, no? May mga ahas na mababait, pero pag yung ahas na talagang mabait 'yan pag busog. Pero pag yan ginutom mo, kakagating ka nun. Pero yung unggoy, sir,
Mabait yung unggoy eh. Mabait yung kaya nga yung demonyo, kinumpir siya sa ahas eh. Actually yung kay Adan tsaka kay Eva, hindi ahas yun. Actually hindi siya ahas. Kaya nga nadaya si Eva eh. Pero si Adan di siya nadaya. Bakit nadaya si Adan? Kasi hindi nadaya si Adan kasi alam ni Adan lahat ng hayop. Siya nagbigay ng pangalan sa hayop eh. Kaya alam niya kung sino yung hayop sa demonyo eh. Pero binanggit lang doon ahas, no? Tapos yung ahas doon pagdating sa lumang tipan, naging dragon. No, dating ahas naging dragon. Yung matandang ahas na nakasulat sa lumang tipan. So, talagang kung i-compare mo sir, yung masasamang tao sa ahas. Nanakmal yun, tsaka dragon. Pero yung unggoy mabait kayo sir eh. 'Di ba no? Yung sinasabi niya kasi mo unggoy daw tapos biglang nanakmal. Buhay nito, Hello Reynalyn Rayala, shout out. Netsina, ang ahas talaga ang masakla pati ikaw kakainin nun. Oo, lalo pag nagutom yun. Oo. Ay, wag kayo magbanggit ng pangalan guys ha. Kasi kawawa naman yung tao. Wala namang binabanggit Sir Birana kung sino yun. Oo. pero nung ginawa ng Hello Ma'am Saida Abubakar. tao ng Kalingap na dating mga unggoy itong mga taong ito, ayun ngayon, ang iginanti nila doon sa taong gumawa sa kanilang tao, ginawa sila ng tao, ayun nga, sinakmal at nilapa sila. Yun ang masakit doon, nilapa. Sabi ni Henny Okay, wala nang ibang ginawa si TQ sa live niya kundi mamali mo, sabi niya. Eh sabi nga nila dun sa live, di ba? Hindi baling nangihingi, at least hindi nagnanakaw. Yun yung nila eh, yung kay, di ba, kay Mang Iking. Yun ang sinasabi niya sa live niya. O bakit? Nangihingi kami. Pero hindi naman kami nagnanakaw. Ginagamit nila yon para ma-justify nila na kahit manghingi kami ng palibad dito sa live, walang masama. Totoo naman, di naman masama manghingi. Totoo naman yun. Siyempre, pipiliin mo, manghingi o magnakaw. Manghingi na lang kami. Pero kasi ang masakit dyan, ginawa nyo ng hanap buhay. Pero anyway, yun ang hanap buhay nila, manghingi, wala tayong magagawa eh, di ba? Pero ang masama, nangihingi ka, tapos sasabihin mo, ganto ganyan, eh yung pala, sa pera mo lang mapupunta, yun ang masama. Oh, hindi ka nga nagnakaw, pero nanloko ka naman. Sabi mo, pengin palipad, tapos yung palipad mo, hindi pala mapupunta sa itutulong mo. Mapupunta lang sa bulsa mo. Mananagot ka sa Diyos niyan. Pagdating ng araw. Yun yung masama. Hindi ka nga nagnakaw, nagsinungaling ka naman. Sino niloko mo? Sarili mo, tanga. No, hindi masama manghingi. Totoo yan. No? Pero kung sabihin natin, nanghingi ka para sa sarili, aminin mo, may kilala nga ako YouTuber, nanghingi siya para sa motor eh. Yun ang tama. Di ba? Sabihin mo totoo. Ako po, pengi po akong palipad, bibili po ako ng motor. Pengi po akong palipad kasi bibili ako ng ganito. Okay lang yun. At least totoo ka. Ang masama, sasabihin mo, ganito, gagawin ko po ganyan. Tapos, sasabihin mo, may gagawin ka. Yung pala, yung perang inihingi mo, pang-aano mo lang. Ibubulsa mo. Yun yung masama. Nagigets niyo po ako, no? Hindi porket di ka nagnanakaw, nangihingi ka lang, hindi na masama. Kalokohan yun. Nangihingi ka para manloko, mali yun. Trinidad, alam daw ni Kang Ngipin kung sinong Juntis. Oo. Hello po, at Mary Rin, Sir Marzano, Sir Mars, meron dyan antay na sponsor na malisado, sabi ni Sir Berana. Doon naman siya nag-sponsor kay Daddy Frankie. Nagbigay siya ng 25K para sa lechon. Doon naman siya mag-epal. Eh, alam mo, ganun kasi ginagawa ng iba. Sa alam nyo, sa nasabi nga ng Sir Berana, kapag ang sponsor mayroon YouTube channel, questionable na yon. Questionable na yon kasi iba, anyway, ganun kasi yung style eh. Kunwari, reactor ka, vlogger ka, gusto mo pumasok sa isang community. Siyempre, kailangan mo magpa-impress. Sa akin, wala naman akong nakikita dyan eh. Na nagbigay siya ng 25,000 para sa lechon, kay Daddy Frankie. Wala na akong nakikita problema dyan. Kaya lang, yan tinatawag namin yan diskarte. Diskarte malupit yan. Pero mo, pag nagbigay ka ng lechon kay Daddy Frankie, sa tingin mo, pag nag-react ka sa kanya, aawain kay Daddy Frankie. Siyempre, hindi. Sabihin, sino ka? Daddy Frankie, may nag-react sa inyo. Sino yan?
Said Daddy Frank, siya yung nagbigay ng 25,000 nung pang lechon. Siya ba? Sige, huwag niyong pansinin pa, okay lang yan. Mabait yan. Saka lagi nagpapalipad sa akin yan Bibigay pa nga Gcash mamaya yan So, style yan Wala tayong magagawa. Pera naman niya binigay niya, hindi naman niya pinanghingi, di ba? So, ako wala akong problema dyan. Diskarte kasi yan. Tunari, mag-i-sponsor ka, at the same time may channel ka. Kita mo yung mga yung mga iba. Yung iba na sponsor, may channel na ngayon. Pasinin nyo guys, hindi ako magpapangalan. Mga dating sponsor, puro pa bida-bida. Tapos nung nagtampo, hindi nabigay yung gusto, umalis sa Kalingap, lumaban na. Ang daming reklamo. Ngayon wala sila sa Kalingap. Magugulat ka, may channel na. Kasi, ako naniniwala kapag ang sponsor naggawa ng channel, questionable talaga yon. No, hindi yon dahil gusto mong tumulong Yung iba talaga nagpapa-impress para lang makilala at makilala ka sa community. Kasi pag nakilala ka sa community, sponsor yan. Gumawa ka na ng channel mo. Saglit lang ang paldo. Ganun yun. Siyempre, di ba? Pero siyempre, style niya yun. Walang mali doon. Style niya yun Di ba? Wala tayong magagawa doon. Pera niya yun Boss Oscar, shoutout, boss! Kamusta ka na, Boss Oscar? Shoutout. Marie Francisco, ano yan? Edu and Bridget, no love team, thank you. No love team daw. Sabi ni Edu, secret daw muna. Sabi ni Edu, di ba? Sa interview kay Beshi, yung love team ni Edu, sabi ni Edu, secret muna. Tsaka pa daw siya magdi-decide. Malay natin. Para mawala na yung issue sa TQ. Alam niyo, pag si Edu tsaka si Bridget, kahit content lang, mawawala issue kay makakalimutan na lahat si TQ, maniwala kayo. Pag yan, huwag niyo mapagkamalian. Alam ko marami niyan solid EDC. Hindi nila matanggap na, basta naniniwala pa rin sila na magkakaisang EDC. Pero ako, hindi na ako nag-iisip na magkaka-okay pa yan. No, hindi na yan. May lamat na yan Pero sabi ko sa inyo, yung Edu tsaka Bridget, pag natuloy yan, maniwala kayo, makakalimutan na lahat si TQ. Kaya lang naman na pag-uusapan kasi wala di ba? Yun yung topic, pero darating ang panahon, maniwala kayo guys. Pag natuloy yung kahit scripted na lang yan, kahit scripted, maniwala kayo. Pag-uusapan ng lahat yan, Edu at Bridget, paldo yan. Oo, maniwala kayo. Hindi ko pinupush yan. Hindi ko pinupush yung Edu, Bridget. Pero sinasabi ko sa inyo, as a reactor, meron talagang chemistry yan. Mabenta sa tao yan. Mark my word. Reactor ako ng mga love team Pag nakita ko yung love team, may chemistry. Talaga, pag sinabi kong papaldo yun. Nako. Yun nga lang, ngayon ayoko na magsalita, magkakatuluyan. Basta kung scripted, okay lang sa akin yan. For the entertainment, walang problema yun. Hello, Boss RC, shoutout. Tuloy natin. Oy, Ma'am Lady Virgo, sino pa nandito? Daldal ako ng daldal. Oy, Boss Oscar, shoutout Kay, Ma'am Joy, Miss Joy, shoutout. No? Pupunta muna sa tupo para makilala. Alam nila, pagkalingap ang content nila, paldo sila. Oo. Ma'am Fatima, kaso Sir Mars, unmonetized na channel ni B kasi sabi ni Ballpoint, tignan nga natin, na walang kwenta ang mga sinasabi sa live niya, ayaw daw tanggap ni YT. So, totoo ba yun? Walang Serberana, ani mo na kata Serberana. Totoo ba yung sinabi ni Ballpoint na Baka hindi naman totoo yun. Kawawa naman, no? Silipin natin gamitin natin siya ng social blade, no? Para alam niyo guys, malalaman niyo pong demonetize or monetize ang isang YouTube channel kapag ay wala na siyang ads. So tingnan natin, anong pangalan nun? Biancy siya official, di ba? Biancy official. Tingnan natin. Guys tandaan nyo, hindi ko si Biancy, pero kawawa naman, baka mamaya ma-fake news Hindi po monetize po siya. Hindi po siya demonetize. Yan ito guys tandaan nyo, baka sabi kinakampi ko si Biancy, hindi po. Monetize po si Beyonce. Kasi kung demonetize po yan, ito po channel ni Beyonce may 15.3k. Di ba? Sa kanya yan. Di ba? 6.6. 546 yung views niya.
Meron siyang 100, ayan, no? Ito po yung estimated. Ngayon, ang demonetize si Ingrata. O, tingnan natin channel ni Ingrata. Para maniwala po kayo. O, yan po yung ano, yan. Si Ingrata de Ortiz. Tingnan nyo guys, ito demonetize talaga to. Ayan, no? Si Ingrata de Ortiz, demonetize, inamin niya sa live niya. 0-0. O, monthly earnings, 0-0. Yan po yung demonetize. Kayo nagsasabing demonetize si Beyonce. Fake news yun. Fake news po yun. Di ko kayo binibiro, guys. Ako nagsabi sa inyo, fake news yun. Ayan po si Social Blade. Tandaan nyo, kapag na-demonetize ka, wala ka sa Social Blade. Hindi niya babasahin yun. Ayan po, nakita nyo? Beyonce versus Ingrata. Ayan, pakita ko sa inyo. Social si Beyonce. Para maniwala lang po kayo. Oh, yan. Hindi po ako maka-Beyonce, ha. Baka sa maka-Beyonce ka. Masaya-masaya na nga kami, demonetize. Huwag pong ganun. Kahit kaaway natin sila, hindi tayo nag-aas ng hindi maganda sa kapwa. Kahit sabi nga sa Biblia, ibigin natin ng kaaway. Tayo, ayoko naman ng kawawa naman yung kawawa pa rin naman siya. Kahit galit tayo, kaaway natin sila. Hindi naman tayo ganun na reactor. Monetize po si Beyonce. Huwag kayong maniwala. Fake news yun. Yan po si Ingrata ang demonetize. 0-0. Ganyan po pag demonetize ka, 0-0 makikita mo. Niwala kayo sa akin. Baka magtampo kayo, ha. Hindi nyo ako kaaway, guys. Nagsabi lang ako ng totoo. Fake news po yun. Monetize po si Beyonce. Magtatanong lang si Ballpoint kung demonetize. Hindi po. Monetize po siya. Sinabi lang may chance naman. Hindi mo monetize. Alam nyo, walang chance na ma-demonetization. Kasi una-una, mukha niya, pinapakita niya may boses siya. Hindi siya ang nade-demonetize po ngayon, yung mga gumagamit ng AI na video. No? Yung boses, pwede pa yan. Pero pag na-detect ni YouTube yung boses mo, AI, yun ang made-demonetize. Pero sa akin, kung ako titignan nyo guys, ako matagal ako sa YouTube, sa akin po, hindi siya made-demonetize. Kahit walang upload, kahit sabihin mong live lang. Marami pong channel naka-live lang, pero walang upload. Iba nga, short video lang, walang live, walang upload, short video lang. Na-demonetize, hindi totoo yun. Made-demonetize ka kung minilabag kang community guidelines. Pero yung AI, AI yung mukha ni TQ, yung boses niya, made-demonetize po yun. Nag-guess niya po ba? Yun lang po yun. So Mars, malapit na yung bahay sila, maganda si Bridget at matalino pa. Hintay lang tayo, di na abot ng December yan. Tuloy na yan, TQ, X na yan. Pero syempre hindi ko naman sinasabing totoo na pwedeng matuloy yan. No? I'm hoping lang. Pero sabi ko nga, naki-edo pa rin naman yan kung itutuloy yung love team. No? Tingnan mo na lang, Sir Mars, yung kay Ballpoint. Ba't ko pa titignan kay Ballpoint? Ako na lang po ang reference nyo. Ako na lang po reference nyo. May alam din po ako sa YouTube. Maniwala kay Ballpoint. Ako nagsabi sa inyo guys, kasi ako po, nagtuturo din ako sa YouTube. Yung mga diskarte. May alam din naman po ako. Computer engineer nga ni. Hindi ko inaano si Ballpoint. Pero ba't ko pa titignan si Ballpoint? Ako na nga nagsasabi sa inyo. Walang chance. Made-demonetize lang yung video ni kung may nilabag siyang guidelines. Ganun lang yun. Tandaan nyo guys kahit ganun tayo sa kay Beyonce, doon lang tayo sa totoo. No, hindi naman natin siya gaganunin. Iba tayo, basta reactor ng Kalingap, matitino. Kahit kaaway natin, iniibig natin, di ba? Ganun lang yun. Content lang yan. Oo. Sabi ni Luna, hinto na yung issue na buntis kasi tumawag na ako kay Severana. Ako na lang buntisin niya. Hello Maria. Paano vlog Ate Ligay yung baboy? Alagi ni Kalingap Tata, buntis bakit gawa issue? Ano daw? Baboy daw? Oo. Kaso ayaw na daw ni Kalingap Prab i-love team si Edu. Sabi ko nga sa inyo guys, people change. No? People change. No? Remember guys, people change. Alam niyo naman, syempre pwede naman nilang sabihin na hindi mo na i-love team, pero nababago ang panahon. Ang tao sabi nga nila, 'di ba?
Minsan tayo nga sa sarilan, nangangako tayo minsan. Sige, promise, di na ako tatakbo sa susunod na eleksyon. Sabi ng mga politiko, di ba? Sa susunod na eleksyon, di na ako tatakbo. Magulat-gulat ka, tumakbo. Kaya minsan, mahirap po. Sabi lang nila yan eh. Pero as long as may chance pa, ako, hindi ko niisip na hindi matutuloy yan. Siyempre, sabi ni Rab yan, sa tingin mo ba, hindi pwede magbago isip ni Rab? Tulad sa Mikris, sabi ko nga, Mikris nawala, pero lagi kong iniisip, pwede magbago pa rin si Rab. Pwede niya ibalik ang Mikris. Pero hindi ko pinapaasa yung Mikris, no? Pero there's a possibility. Ang sinasabi ko lang, possibility na ibalik. Kasi kung for scripted lang, for the entertainment, wala naman problema yan eh. Kasi kung habol lang naman lang para mas tuwa yung mga viewers and then para kumita sila, walang problema yon and magamit yung pera sa pagtulong. Kahit scripted, pwede naman matuloy yun eh. Artista nga natutuloy love team eh. Di ba no? Okay lang yun. Basta ano lang yun. Depende sa kanila. Abang tayo guys. No? Ganun, huwag nyo na pong gayahin yun. Okay. So ngayon, doon sa nag-aantay, Okay, Boss RC Supremo, Sharo, boss ha. Salamat. kung sino, yung isa pang nakakaalam maliban dito sa informer ko ha, maliban dito sa informer ko. Tingnan natin, babasahin ko kasi baka mamaya magkamali naman ako ng pagbasa. Ayan po, ang haba-haba ng mga conversation namin, pero ang sagot ko lang, napaka-iiksi. Sir, ito na. Pero ako naniniwala ako pag natuloy yan, promise. Wala na yung TQ nyo. Di ba? Para yun naman ang gusto nila, di ba? Wala nang issue kay TQ. So, maganda na yung, para at least focus tayo sa Kaligap. Yung katunayan, sabing ganyan, hindi lamang po ako ang nakakaalam, kundi alam din po ito ni. Ayan na nga sinasabi ko. Sino? Sino yan? Sasabihin ko na ba? Sige, sabihin mo. Okay, balikan po natin itong informer ko. Sige. For your information po, lahat kayo kilala niyo itong informer ko na ito. Sino yan? Kilala namin lahat. Sino yung informer mo na yan? Pero kaya lang niya binanggit itong taong ito at yun daw ay pwede kong banggitin. Kaya niya binanggit itong taong ito dahil para mapatunayan ko raw sa kanya na totoo yung sinasabi niya sa akin. Oy, good morning Ma'am Candida Bolen. Hello Mami, thank you so much. Hello Ma'am Candida, good morning po. Di ba maraming gusto? Oo, matatapakan Edo Bridget Love Team eh. Maniwala ka. Ma'am Normita, hello ma'am. Hoping pumayag si Kalinga Prab na i-love team ulit si Edu. Gusto ko si Bridget para kay Edu. Kahit scripted lang, kahit for entertainment, ako payag ako. Walang problema yun. Which is, yun nga ang hinihingi ko dahil sabi ko, babiyahe ka sa sementeryo sa halagang 15,000, alam mo yan. Kaya mas malaki yung binigay ko sa iyo kaysa doon sa 15,000 na babiyahe ka ng sementeryo. Grabe yan. Hello kay Ma'am Mia. Shoutout kay Ma'am Dina Bueno. Shoutout kay Ma'am Candida. Hello Ma'am. Good morning Ma'am. At ito po, kaya po ganito ang sinabi ko. Dahil yung driver ko Maria Rachel at yung dalawang sekretary ko ay galing po dyan. Pinasorbi ko mismo pati yung bahay nitong nagbigay ng information sa akin. Driver mo? Teka, Sir Berana, driver mo? Tsaka sinong dalawa? Driver mo, tsaka? Kaya po ganito ang sinabi ko. Dahil yung driver ko at yung dalawang sekretary ko ay galing po dyan. Pinasorbi ko mismo pati yung bahay nitong nagbigay ng information sa akin. Driver mo pa ang nag-survey, driver? Ang biro. Oy, Oy, Mami, thanks so much. Grabe si Mami Candido. Mami, thanks so much. I love you, Mami, ha. Grabe, nagpalipad si Madam, mo. Grabe,
Ay, ma'am, thanks so much, ma'am. Kay Ma'am Candida, grabe, $50. So, kumukulay, kulay pula. Pula ba yung kulay pink? Mami, thanks so much po, Mambira. Shoutout! Para kay Ma'am, Candida Bowlen tong kanta na to. Sa'yo tayo lahat. Sa likod ng ngiti, halata ang tuso. Mangingking doklat, bulldog ang patapang sa uso. Kasama si pulang uod, boy, palusot ang dala. Pero pagdating sa loob, may kapalit ang sala. Kinakuya, Val at Kalinga Prab, ang sakit ng gawa. Inagaw si Miss V, tapos tumakbo ng bigla. Walang utang na loob, ang kapal ng muka. Kapag tinuring kang kapatid, bakit piniling manira? Oy, oy, dinggin mo, ang totoo'y lumitaw. Oy, tingnan mo, lumalabas ang baho. Teamwork, taksi lang gawa. Teamwork, walang hiya. Solid, no? Ay, sarap kumanta. Paldo! Ay, Mami, thanks so much, Mami. Kulay pink pala pinadala sa ani, Mami. Mami, thank you, Ma'am Candida Bowlen. Love you, Mami. Thank you po. Thank you so much, Mami. Grabe talaga. Ayun, tuloy natin. Yun ang sinasabi ko. Driver ko, sekretary ko, pinapunta ko dyan para alamin ang bahay nito. Nagbigay ng information kasi nadala na nga ako di ba may binabanggit ako sa inyo na yung pinapahanap ko nga yung 3 bata. Ay, Kasi mahirap kasi, alam mo, ito totoo lang. Kasi ito, guys, informant kasi, no? Kaya mahirap din maniwala dito. Kaya as much as possible, ayoko din maniwala at magbigay ng pangalan. Delikado kasi talaga to, guys. Kasi ano to tama sino nag-comment nun? Slander yan talaga sa Kalingap Angels, kung totoo man. So, kaya sinasabi ko, mahirap maniwala dito kay Sir Berana, no? Ay, syempre, nakikigets ko naman Sir Berana. Concern siya. Pero medyo delikado kasi to na paniwalaan pa. Kasi puro puro message Wala tayong videos, photos. Kasi sa hukuman kasi hindi pa pwedeng daldal lang. Kailangan mo ng hard evidence like what I said. Kailangan mo ng picture or video. Di ba, no? O, shout out, Cygnus, Strato, shout out. So, At kay Pet Jimmy, shout out. Boss, ang SG, ganda ng music. Dito po sa bandang Woodlands po. nag-oo. Una, binigyan ko ng 5,000, pinadalan ko ng 5,000, pinadala ng sekretary ko ng 5,000. Nakukontak-kontak pa naman noong una. Tapos hanggang sa pangalawa, nabigyan pinadalhan ulit ng sekretary ko ng 3,000. Tapos pinadalhan, medyo choppy na raw yung pagka tinatawagan ko or tinatawagan ng sekretary ko. Grabe. Ma'am Candida, thanks so much, Mami. Thank you po. Choppy na yung dating, hilo lang siya ng hilo. Tapos yung huli, na binigyan ng 2,000, ay hindi na totally na-contact. So yun po yung sinasabi 2,000 lang binigay mo, sir Dapat binigay mo ng 20,000. ko na, pag naloko ako ng isang bisis, hindi na mapapangalawahan yun. Oo, tsaka tama si Boss Albert bayaran yung informant no? Yun ka mapapaisip Dapat yun, di nagpapabayad. Kung talagang concern siya, walang bayaran. Wala kang bayaran na maririnig. Bakit may bayaran? 'Di ba? Bakit binabayaran? So, mahirap din maniwala dito, no? Hindi na pa pwede. So ito, dahil itong informer ko na ito ay talagang matindi itong kanyang ibinigay na information sa akin. Kaya challenge ko nung una na sinasabi ko, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Natula si Berana, sasabihin niya sa'yo, sigurado siya kasi binabayaran mo siya Pero kung yung informant mo, Sir Berana, nag-offer siya ng walang bayad, yun, kasi pag binayaran mo siya, of course,
dahil nakatikim siya sa'yo ng pera, of course, gagawa ng kwento yan. Bakit ka magbibigay ng information na paisa-isa? Dapat, kung talagang concern ka kay sa Kalingap, doon nag-i-informant sa inyo, dapat sir, isang buhos na. Dapat kinuwento niya na lahat. Bakit kailangan kada kwento? Kailangan bigyan niyo siya ng pera. Doon pala nakakaduda yun, sir eh. So, kung ikaw husgado, hindi naman ako judge pero kung ikaw nasa husgado, hindi kayo paniniwalaan, sir. Lalo yung informant nyo po. Hindi po kayo, sir, yung informant nyo. Kasi bakit, titignan mo yung intention eh. Bakit ka nagbigay ng information na naghihintay ng kapalit? Hindi naman nanawagan si Sir Berana na bigyan niyo po ako ng chismis ang magbigay sa akin may pera. Wala ka naman panawagan na ganun, sir eh. So kung lumapit siya sa inyo at maganda talaga intention, dapat hindi siya humingi ng pera. Ang gagawin niya, sir, ikukwento niya na lahat. Kasi, di ba, ganun naman pag may binubulgar ka, ito, sir, wag niyo, ito po, aaminin ko po yung nangyari, ganito po, ganyan. Di ba, pero wala naman siya hiningin kapalit. Pero the mere fact na humingi siya ng kapalit, nakakaduda to. Oo. Pero sa kabilang banda, hindi ko rin naman din sabihin na si Sir Berana pwede nagsisinungaling. Hindi naman pwede rin. Kasi sabi ko nga, ang magiging na lang dito, ebidensya natin at malalaman natin to kapag may lumubo na tiyan. No? Pag may lumubo na tiyan, doon tapos na issue. Malalaman natin, promise guys. Kung totoo man na ito ay lumabas na sa Kalingap, no? Wala na to sa Kalingap at dating angels, no? Di umano. So, pag lumobo yun tiyan, doon natin malalaman. Oy, Ma'am Annie Basi, good morning po. Kay Ma'am Clarence, kay Libre Shoutout, fake news daw. Hello po, Kuya Andy, sabi ni mong Candida Bowlen. At kay Honey Balse, hello po, ma'am. Kung may umaray at tatamaan siya na yon, oo, abangan natin pag may umaray. Sige. Sigurado daw. So ngayon sabi ko, papupuntahin ko dyan yung driver ko at saka itong dalawang sekretary ko. Pwede ba? Ayun lang ang problema, kaso ipapa-abort daw. Ayun lang. Kung ipapa-abort, di ba? Ewan ko Kasi sabi kanina, nagpabuntis dahil sa pera eh. Di ba? Parang nagpabuntis daw dahil sa pera. Mahirap naman maniwala doon. So, napakahirap nun kung papa-abort. Kasi sabi, nagpabuntis nga eh. Ibig sabihin, pag nagpabuntis ka, gusto mong mabuntis. Di ba? Pag nagka-pera ka, sabi niya kasi dito, nagpabuntis dahil sa pera. Ibig sabihin, gusto mo magpabuntis. Ngayon, ba't ka magpapalaglag? Kumbaga parang humahati yung tanong ko, pasensya na po may nagme-message kasi. No? Parang gano'n na para may isip mo, nagpabuntis kasi dahil sa pera. Nung nabuntis naman, gustong ipalaglag. So nagiging contradicting, di ba? Nagiging contradicting yung yung nangyayari. Agree ba kayo doon? Di ba, no? Yung kako na mag-usap kayo. Sabi kong ganyan, pwede sir. At pwede mo bang ituro mismo yung bahay mo? Diyan kayo mismo sa bahay? Opo sir. So nag-usap itong sekretary ko, driver ko na pinapunta ko dyan. Medina Mindoro to Bicol. Ano daw, Mabs? Baka ibig niya sabihin, Kuya Mars, nabuntis dahil sa pera. Tama, sa bagay. Mali yung ko, no? Salamat, Mabs, no? Maaaring gano'n, no? Salamat, mama, pag ako naman pag mali ako yung sinasabi ko. So, maaaring gano'n, no? Nabuntis dahil sa pera. Okay. Sabi sa reaction ni Derek Nuelsa, nabanggit na lalayo at magpapa-abort. Okay. Jana Rozon, Sir Merzano, nagpapa-jerjer dahil sa pera, hindi po akalain siguro nabubuntis yun. Siguro nagpa-jerjer, kumbaga nagpapasundot, no? Nabuntis. Wow, pambihira. Sige po, salamat Ma'am Chrismore. Salamat ma'am. Sarap niya na. Galunggong? Doon mismo sa bahay nila. Sarap? Kaharap pa yung magulang niya. Ha? Noong nagkukwento. Kaharap pa. So, ibig sabihin,
Kaya nakapagbitaw ako ngayon sa akin, huwag mo akong lulukuhin. Dahil yung ibinigay kong pira sa iyo, mas malaki yon kisa dito sa ibabiyahe kita sa sementeryo sa halagang 15,000. So, ano yon? Ano sa tingin ninyo? Yun po yan. Kaya ito ngayon, ito yung chat niya. Kasi parang siyempre, natural lang doon yung pagdududa ko, hindi ko kilala yan eh. Hanggat nung hindi na ako nakakausap ng sekretary ko at saka yung driver ko, pumunta mismo dyan sa Bicol. Ngayon, nagsabi sa Hello po, Ma'am Vilma Sarmiento from Saman Island, Davao del Norte. O siya sa mga taga Davao, hello po. akin na, Sir, mayroon pa pong nakakaalam, hindi lang ako. At ito na nga po yung pangalan na yung sinabi niya. Nandito mismo. Sasabihin ko ba? Sabihin nyo na, sir. Ilang oras ako nakaano dito, hindi mo masasabihin. Sabihin nyo na, sino yan? Hello, Manchi. Mamila Araw, good morning. Ay, Sir, Ma'am Bopil ha. Ito na yung sagot doon sa tanong mo kung sino. Yung itong Sino? buntis na ito. Oh, Okay na, basahin ko na nga ng diretso. Sir, ang isa pang nakakaalam, kaya kung gustuhin lang ninyo, ay tanongin nyo si Kapiso. Alam niya ito kung sino itong buntis na ito. Punyeta! Punyeta! Ang bira. Maraming pwedeng pagsabihan kay Kapeso sinabi. Eh di wala na, sablay. Sablay yan. Kasi, kung talagang concern yan, bakit sinabi din niya kay Kapeso? Sa dami-dami niyang pwedeng sabihan, kay Kapeso pa. Ako naniniwala ako, tama yung nag-comment eh. Eto, sinasabi niya to kay Severana, kay Kapeso, hindi para magsabi ng totoo. Para pag-awayin ang Team Kalingap at pag-awayin ang mga anti-Kalingap. So lumalabas, ako naniniwala ako Sir Verana, patawad Ako, Sir Verana, naniniwala ako hindi to totoo. Anong hatol nyo, guys? Naniniwala ba kayo? Kung di ako naniniwala kasi ibinigay niya yung information kay Kapeso. Ngayon, pag ito tinapik ni Kapeso, lumalabas confirmed. Pero kapag hindi tinapik to ni Kapeso, magkakalabuan ng kwento. Dapat to matapik to ni Kapeso. Pag hindi to tinapik ni Kapeso, iyari. Di ba? So, di ba? Ano masabi mo, Boss Richard? Kung alam ni Kapeso at labasan na ng kaperahan dyan, oo, paldo. Mandak, nagagamit yung buntis. Oo, Ma'am Dulce, di ba? Pag si Kapeso at alam na, too good to be true. O, di ba? Sabi ni Noyes, para lang may pag-usapan niya, bakit kay Kapeso pa? Di ba? Kaya may napakomment eh. Parang pinag-aaway lang daw yung Kalingap, pati anti-Kalingap. Tsaka ba't kay Kapeso? Ibubo yun. Sa likod ng ngiti, halata ang tuso. Mangingking doklat, bulldog ang patapang sa Oh, bobo yun eh. Ang dami-daming pwedeng sabihan. Doon pa ang magsasabi kaysa bobo pa. uso. Kasama si pulang uod boy, palusot ang dala. Pero pagdating sa loob, may kapalitang sala. Kina Kuya Val at Kalingap Rap, ang sakit ng gawa. Inagaw si Miss V, tapos tumakbo ng bigla. Walang utang na loob, ang kapal ng muka. Kapag tinuring Oh, kang di ba? Kapal na mukha. Kay Kapeso pa sinasabi. So, damis-dami ng kay Kapeso pa sinabi. Sino maniniwala dun? Eh, bakit di mo sa akin sabihin? Sige, yung nag-ahamon, yung nagkukwento, sa akin ka mag-message, chichinilasin ko mukha mo. Oh, bakit hindi ka sa akin nagsabi? Eh, ang dami reactor dyan ng Kalingap. Nagtataka ako, bakit hindi mo sinabi sa mga reactor ng Kalingap? Eh, si Sir Verana kasi hindi naman siya ng Kalingap eh. Ba't kay Sir Verana mo lang sinabi? Tapos kay Kapeso. Eh,
nakakaduda na tong information na to. Yung informante, hindi to reliable para sa akin. Hindi to reliable. Sabi ni Clarence, Ken Libres, traidor, bobo pa. Batid bakit piniling manira? Oy, oy, dinggin mo, ang totoo'y lumitaw. Oy, tingnan mo, Kasi ba lang ya? Bakit kailangan pa kay Kapeso? Ang daming tartar no. malabas ang baho. Tiwak-wak, taksilang gawa. Tiwak-wak, walang hiya, walang dangal. Tiwak-wak, balik nyo ang naagaw. Kita mo kay Kapeso, wala nga daw dangal. Sabi sa kanta. Tapos sa traidor pa. Sa traidor ka pa nagsabi. Pambiras, kilala na, yung nagsabi kay Sir Berana, kilala daw natin lahat. Pambira. Nagsabi ka kay Kapeso. Kapeso, ngayon ka pa nag-comment, wag ka na mag-comment dahil traitor ka. Ano? Yan ang lagi mong tatandaan, Kapeso. Balik pa rin manalo ng mundo. Isa kang traitor. Tinuring kitang kaibigan, pinapasok kita sa bahay, pinalive kita dito, pinaupo kita sa sopa. Welcome kita dito, pero anong ginawa mo? Isa kang traitor, Kapeso. Yan lagi mong tatandaan. Sa mga magiging kaibigan ni Kapeso, mag-isip-isip kayo. Ano? Tatraidorin kayo niyan pag wala na yung pakinabang sa inyo. Ayan, pumasok ka pa kasi dito. Ayan. Bye-bye. God bless. Kapeso, ngayon ka pa na. Di ba? Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin ngayong araw. Salamat po. Nasa inyo na po yung guys kung paniniwalaan ninyo ang ni Sir Berana. Kasi alam niyo guys, totoo lang, wala akong tiwala sa nagsabi kay Sir Berana. Kawawa na Sir Berana, baka mapahamak pa dito. Pero Sir Berana, salamat na. Huwag kayo magalit sa akin, Sir. Bata nyo ako. Kina Kuya Val, Eh, shout kay Mary Rain. Sir Mars, sakaling totoo yan. Alam ni Kapeso, hindi yan ilalabas kasi mapapaya lang sila. Baka binayaran na din si Kapeso para hindi magsalita. At Marcelino Zale, mega shoutout watching from Rome, Italy. Salamat po. At kay Dulce Madriato. At sabi ni Mobs, kung alam yan ni Kapeso, baka na pinoprotektahan din niya kung sino yan kaya hindi nag-iingay o fake news. Pwede guys. Pero kasi remember guys, mahirap po magsalita dito. Kasi walang picture, walang video. Kawawa naman yung tao. Basta tayo, doon lang tayo sa may ebidensya at tumutugma yung mga statement. Mahirap po kasi maniwala agad dito. And ang mahalaga lang dito, lumalabas, hindi siya sa loob ng kalingap. Yun ang maganda rito. Anyway, maraming salamat sa nag-enjoy kayo and salamat ulit sa nagpalipad. Grabe, si Ma'am Candida Bowlen, thanks so much. Kay Boss RC, kay Sir Andy Kayakap, salamat po. Ay kay Boss Bro Bobby TV 143. At kay Ma'am Riri, good morning, thanks so much. Happy lunch na pala. Esther Nakwa. At kay Chris Marley po, shout out, thank you so much. Kay Ma'am Christina Sibilia, shout out. Shout out Ma'am Chris Mar. Kay Normida Dos Santos, thank you so much. Kay Rose Rafizura at kay Candida Bowling, thank you mami. At kay B-Boy RMR, kay Dulce Madiarito, at kay Clarence Ken Libre, shoutout kay Noims, Kuya Mel, shoutout kay Ma'am Jelly Manalili at kay Nancy Chen. At shoutout, ibig siguro sabihin may connection sa Antay or kay Kapeso. Let's see guys, kasi delikado po mag-comment. Kahit sabi mong Antay or Kalingap, mahirap po mag-comment kasi maselan po yan. Tama yung sinasabi niya, slander po yan. Kaya mahirap po magsalita kung sino yung sinasabi nila. Basta mag-ingat din po kayo sa mga comments sa social media kasi maselan po ito. Pwede po kayo mademanda rito sa issue na to. And kay Rosa Fizora, salamat. Bang Beng Ariola, kay Ma'am Leo Orga Vlogs. At sino pa? Shoutout. Sino ang mga habol? Shoutout po tayo guys. Medyo late lang yung YouTube. sa totoo, sila'y talo.
And thanks so much kay Kuya Basatos Matubang, kay Ate Edna Vlogs. At syempre, ang nag-iisang direktor na nagpapaviral, ang nag-iisang Kalingap Rob. Oy, shout out sa mga taga Kalingap, Kingdom Saudi Arabia. Hello po kay Ma'am Rosra. Boss Ronald, shoutouts. Kay Beng Ariola, good morning. Sino pa? Habol guys. Marcelino Sales, shoutout from Rome, Italy. One more, one Kalingap, one family. Salamat Christine Sibiliam. Kuya Mel, thanks so much. Sino pa guys? Habol. At kay Ma'am Nenen Makailig, shoutouts. At kay Rose Yaranda, good morning. At kay Mercy Lumdang, good morning. At kay Ma'am Lydia Mariano, good morning. At maraming salamat po sa Diyos. Sana nag-enjoy kayo. At nasa inyo po ang desisyon kung sino ang paniniwalaan ninyo. Remember guys, hindi po tayo pwede magsalita kasi paninirang puri ito. And salamat Ma'am Mercy Lumdang, Angelica Sahagun, bye-bye. And see you on my next video reaction. And good morning po sa lahat. Bye-bye. Paalam. Naloob ang kapal ng muka kapag tinuring